Good afternoon everyone! Sa wakas guys, may upload ko na rin itong ginawa ko last week. So almost 1 week guys, bago ko siya may upload sa dami ng aking ginagawa at saka natabunan ng aking tawag yan, ang aking ginawa na yan. So yung mga panibagong mga in-upload ako. So ngayon, puno na naman ang aking gallery. Kailangan na naman maglinis. So kailangan ko na talagang i-upload yan guys. So ayan, kung nakikita nyo, nakikita nyo naman talaga guys, diba? As usual, nakikita nyo. Ayan ay, nilalagyan ko na ng decoration. At ay, ang tawag dyan ay, dates sa cake. Yung dates yan, yung tamara, kung tawagin. Napakahabang proseso yan guys. Alam nyo ba, halos kalahating araw ko yata ginawa yan. Grabe, as in, pinag-aralan ko talaga. Tapos nung pinag-aralan ko na nung yung acto na talaga na gagawin ko, yun, nagkamali pa rin ako. Hindi ko pa rin na perfect yung caramelized na sugar. So, ayan guys, ayan. Ayan na siya. So, dito na tayo sa tagpong ito. So, dito na tayo sa tagpong ito haba ng paggawa ko ng cake na yan. Kung makikita nyo ay nagbet ako ng ng 4 na itlog, large size. Pero hindi yan large size. Sabi large size daw pero wala kami large size. So, okay na yan. O, 1/2 cup of sugar, 1/2 cup of oil, cooking oil. And then, mix together. O, diba? Mix together. English yung guys. Mix together. And then, put vanilla. O, diba? Put vanilla. Binuhos ko na lahat kasi kaunti na lang yon. Hindi na kailangan takalin pa. Hindi na kailangan kutsarain pa. And then, ilalagay na natin yung tinunaw kong tamar o dates. Nilaga ko siya tapos blender ko siya guys. Ayan, yung next ko pa. Ayan na. Niluto ko yan pinakulang ko ng bahadya yan sa apoy, yan dates, tapos yung fresh milk. Tapos yun, blender ko. Tapos yun, nag-add ako ng cinnamon powder. Kasi magkasama talaga yan, magka-partner talaga yan guys. Pag gumawa ka ng dates cake, kailangan talaga may may cinnamon powder. Kaya ayan. Napakasimple lang yan guys na na cake na yan pero marami trabaho. Tapos add na natin yung 2 cups of flour and then baking powder. Ayan, o diba? And then salt. Salt siya. Kailangan talaga may salt siya guys. Ayan, diba? Ayan. Mix lang yan guys. Kailangan hindi ma-overmix yan. Kaya yan lang ginagamit ko. Pag ganyan lang yan kasi mahirap ma-overmix siya. O, diba? Yan, fast forward na yan. Fast forward na yan guys. Pinagsama-sama ko na yan guys sa isang video na yan. Kaya pasensya na kayo kung mahaba ang aking video. Bahala na kayo guys kung iiwanan nyo ako o pagpapatuloy yung panonood. Tapos ayan na guys yung pinilipat ko yan. Unang nilagay ko ay sabi ko hindi to kasya dito, aapaw ito dito. Kaya transfer ko dyan sa mas malaki. O, diba? Yan ay tamang-tama lamang dyan sa size na yan. So, ayan na. Lutuin natin yan ng 350 degrees sa kalan niya. Tapos, 40 to 1 hour. Depende yan guys. Kasi yan, ginawa ko yan ay 1 hour, almost 1 hour. Kasi, ay hindi. Almost 45 minutes pala guys. 40 to 45 minutes. Tapos, nag-add pa ako dyan kasi hindi pa siya luto. So, inabot rin ng 50 minutes, ganun. Almost 1 hour na din. Kasi makapal yan. O, diba? Makapal talaga yan, guys, na lutuan na yan. So, ayan. Yan na ang kaganapan nung sa dates na yan na niluto ko, guys. Yan. Tapos, habang sinalang ko yan, guys, sa apoy yan, nilagyan ko ng baking soda. Yan. Yan lang yan guys. Fast forward lahat yan guys. Dahil masyado mahaba. Blender ko yan after na maluto ko yan. After na kumulo lang siya. Pakuluan na lang ng saglit para lumambot. Tapos yun na, hanguin nyo na. Ayan na. Tapos isunod na natin yung caramelized na brown sugar. Grabe guys. Yan ako inabot talaga ng halos 1 oras mahigit. Ayan. Hindi pa rin perfect yan guys. Kasi medyo na overcook siya. Pero okay na. Carry na. Ayan na siya. Oh. Ayan na. Ayan na siya guys. Ayan guys, thank you for watching.